Naabot mo na ba ang isang tao para humingi ng tulong, para lang lumayo ng may mas mabigat na pasanin kaysa sa una mo? Ang sitwasyon ay tila lumala, hindi dahil ito ay lampas na sa katubusan, ngunit maaaring humihingi ka ng tulong sa maling tao. Sa kasamaang palad, maraming tao ang hindi natutuklasan ito hanggang sa huli na ang lahat. Kaya, paano mo malalaman na hindi ka kumakatok sa maling pinto? Posible bang malaman ng maaga na humihingi ka ng tulong sa maling tao? Sa video ngayon, ipapakita ng Diyos ang 6 na palatandaan na humihingi ka ng tulong sa maling tao. Bago tayo magpatuloy, kung magsusubscribe ka pa, mangyaring gawin. Sa totoo lang, mahirap humingi ng tulong. Minsan, kailangan ng lakas ng loob na aminin na hindi mo kayang gawin ang isang bagay ng mag-isa at magpasya na umasa sa iba para sa isang paraan. Gayunpaman, iba ang nakikita ng Diyos. Hindi ito kahinaan sa paningin ng Diyos. Nakikita niya ito bilang isang gawa ng pananampalataya at pagpapakumbaba. Matapos ibigay ng Diyos ang materyal na pangangailangan ni Adan, nilikha ng Diyos si Eva dahil alam niya na kakailanganin ni Adan ng katulong. Ang Diyos ay nagmamalasakit kapag ikaw ay nagbibigay at tumanggap ng tulong, at siya ay nagtanim ng mga partikular na tao sa iyong buhay upang ibigay sa iyo ang tulong na kailangan mo. Ngunit narito ang isang katotohanan na kailangan mong malaman, hindi lahat ay nasa posisyon na tulungan ka. Kadalasan, madaling sabihin sa mga makakatulong sa iyo mula sa mga hindi sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanilang katayuan. Ngunit ito ay higit pa sa nakikita. Kung minsan ay nakakapanlin lang ang nakikita mo. Nang mawala ni David at ng kanyang mga tauhan ang Ziklag sa mga Amalekita sa 1 Samuel 30, nanalangin siya sa Diyos para sa patnubay at inaprubahan ng Diyos ang kanyang misyon. Ngunit narito ang kawili-wiling bagay, naisip kaya ni David na ito ay isang taong kalahating patay na makakatulong sa pagbibigay ng pinakamahalagang impormasyon na kailangan nila para sa pagbawi. Kung hahatulan nila ang kanyang katayuan, mukhang siya ang hindi malamang na mapagkukunan ng tulong, gayunpaman, siya ang tamang tao. Ngunit narito ang kaibahan sa kwentong iyon. Sa 1 Samuel 23, tumulong si David na iligtas ang lungsod ng Kila mula sa pagkawasak. Inaasahan niyang natural na tutulungan nila siya sa pamamagitan ng pagprotekta sa kanya laban kay Haring Saul. Ngunit sa kanyang lubos na pagkagulat at pagkabigo, ipinahayag ng Diyos na hindi nila siya tutulungan. Hindi ito partikular na dahil hindi nila siya matulungan, pinili lang nilang ibigay ang kanilang katapatan sa iba dahil sa kanilang makasariling pagnanais na makuha ang pabor ni Haring Saul. Sa kabutihang palad, ang Diyos ang unang binalingan ni David. Sa ganoong paraan, maaga niyang natuklasan na ang paghingi ng katapatan ng mga tao sa Keilah ay walang iba kundi ang paghingi ng tulong sa mga maling tao. Tulad ng ipinahayag ng Diyos kay David na humihingi siya ng tulong sa maling tao, naghahayag din siya ng mga tusong palatandaan sa kanyang mga anak upang ilayo sila sa mga taong mukhang may kakayahang tumulong, ngunit hindi makakatulong. Sa video na ito, matutuklasan mo ang 6 sa mga banayad na palatandaang ito. Makikita mo rin kung paano iayon ang iyong pagtitiwala sa Diyos at sa mga tamang tao na ipinadala niya sa iyong buhay upang tulungan ka. Numero 1, sinasamantala nila ang iyong sakit o sitwasyon para kontrolin ka. Madali mong makaligtaan ang scene na ito kung hindi ka mag-ingat. Sa una, mukhang talagang nandyan sila para tulungan ka. Kapag down ka, mabilis silang nagbibigay ng payo sa iyo. At dahil nasasaktan ka at kailangan mo ng balikat na masasandalan, binuksan mo ang iyong puso ng walang pag-aalinlangan. Minamahal, ang totoo ay may mga taong hindi lumalabas para tumulong. Nagpapakita sila upang makakuha ng kapangyarihan sa iyo. Kapag nasa mababang lugar ka emosyonal o espiritual, alam nila na mahina ang iyong mga panlaban at nasa estado ka kung saan mas malamang na kumapit ka sa anumang kamay na umabot sa iyo. Habang ang Diyos ay nagpapadala ng ilang mga kamay upang iangat ka, maaaring ikubli ng kaaway ang kanyang mga kamay na kumokontrol bilang umaaliw. Ito ay eksakto kung paano ito nangyayari, naaalala nila ang kanilang mga nakaraang gawa para sa iyo, ginagamit ang mga ito upang maimpluwensyahan ang iyong mga aksyon.
Sa bawat oras na sinusubukan mong tumayo sa iyong sarili at gumawa ng pag-unlad, sila ay nagkasala sa iyo dahil pakiramdam nila ay nanganganib na maaaring mawala ang kanilang impluensya sa iyo. Yung mga kilos nila parang wala sila, babagsak ka ulit o babagsak. Marahil ay nasa ganoong estado ka na, sa paniniwalang tama lamang na ialay ang iyong buhay sa pagpapasaya sa kanila. Ngunit hindi walang tama tungkol doon. Ang inaalok nila ay hindi tulong, ito ay pagmamanipula. Ang banal na kasulatan ay nagsasalita tungkol sa tunay na katangian ng tulong at kung ano ang nararamdaman sa Galasya 6:2, magdala ng pasanin ng isa't isa, at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Tingnan mabuti ang talatang iyon ng banal na kasulatan. Ang tulong ay nilalayong dumating sa pag-aalis ng mga pasanin sa iyo. Hindi ito sinadya upang itali o panatilihin kang pababa at makaalis. Ang tunay na tulong ay nagpapalaya. Maraming beses, ang pagmamanipula na ito ay disguised bilang mentorship. Ngunit masasabi mo ito bukod sa bunga nito. Kung ang tulong ng isang tao ay nagpaparamdam sa iyo na natigil at may utang na loob, dapat kang maglaan ng ilang sandali upang umatras at siguraduhin na ang tulong ay mula sa Diyos at hindi isang taong nagsisikap na gumanap bilang Diyos sa iyong buhay. Habang ang mga maling katulong ay naghahangad na panatilihin ka sa pagkaalipin, ang mga tunay na katulong ay nagagalak kapag hindi mo na sila kailangan. Ito ay hindi dahil sa pakiramdam nila ay nabibigatan sila sa pagtulong sa iyo, ngunit dahil alam nila na ang pagiging malaya ay isang tagapagpahiwatig ng tagumpay na labis nilang hinahangad na dapat mong makuha. Ang Diyos ay hindi nagdadala ng kalituhan o pamimilit. Ang kanyang espiritu ay nagdadala ng kalayaan. Kung ang isang taong nagsasabing tumulong ay gumagawa ng mga pader sa paligid ng iyong buhay, hindi iyon ang uri ng tulong na nilayo ng Diyos para sa iyo. Ang tunay na suporta ay nagbibigay kapangyarihan, hindi nakakakuha. Kailangan mong parangalan ang mga tumulong sa iyo o ang mga tumutulong sa iyo, ngunit hindi mo kailangang patuloy na magtiis sa pagmamanipula sa ngalan ng pasasalamat. Ang kanilang kalooban at pagnanais ay hindi dapat manaig laban sa kalooban ng Diyos para sa iyo. Pangalawa, pakiramdam mo ay espiritual na tuyo kapag ikaw ay nasa paligid nila. Maaari mong asahan na ang mga maling tao ay magmumukhang malupit at manipulative, ngunit kadalasan, hindi nila ginagawa ang alinman sa mga pormang iyon. Hindi man lang sila nagpapanggap. Maaaring ang ibig nilang sabihin ay mabuti at matalino, ngunit kung ang kanilang presensya ay nagpaparamdam sa iyo na hindi nakakonekta sa Diyos at tuyo, dapat kang magbayad ng pansin at bumaba kaagad sa tren na iyon. Minamahal, ang pakiramdam na tuyong espiritual ay isang mapanganib na kalagayan. Maaaring hindi mo agad ito mahawakan, ngunit sa tuwing kasama mo ang mga taong ito na nangangailangan ng tulong, may isang bagay sa iyong sarili na nagsisimulang makaramdam ng kaba. Ang iyong pakikisama sa Diyos ay nagiging mahina. At pagkatapos ng bawat pakikipag-usap sa kanila, pakiramdam mo ay walang laman kaysa dati. Kapag ang presensya ng Diyos ay nananahan sa isang tao, mararamdaman mo ito sa iyong espiritu. Ang tama, itinakda ng Diyos na tulong ay nagpapasigla sa iyong kaluluwa, na nagdudulot ng kaginhawahan at lakas. Ang tunay na suporta ay naayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ka binibigat. Pinalaya ka nito. Ang tamang tulong ay hindi palaging may mga simpleng solusyon o nakakaaliw na salita, gayunpaman, ang presensya nito ay lubos na nakakapreskong. Ang tunay na suporta ay nagdudulot ng kapayapaan, hindi kaguluhan, habang ang maling pagtulong ay nagpapabagabag sa kaluluwa, na nag-iwan dito na hindi mapakali. Hanapin kung ano ang nagpapalakas at nagpapasigla. Kailangan mong maging sensitibo sa kalagayan ng iyong espiritu kapag kasama mo ang mga taong hihingi ng tulong. Patuloy ka bang natutukso na makipagkompromiso habang nasa paligid mo sila? Pakiramdam mo ba ay dumarami ang iyong mga takot at pagdududa sa halip na maalis? Ang mga maling tao ay maaaring hindi nagnanais na iligaw ka, ngunit kung hindi sila sumuko sa Diyos, hindi ka nila matutulungan na lumakad sa Kanyang kalooban. Kapag nakaramdam ka ng espiritual na tuyo sa paligid ng isang tao, kailangan mong seryosohin ito.
Huwag ipagwalang bahala ang banayad na mga siko ng banal na espiritu. Sinisikap ng Diyos na ipakita sa iyo na kung saan ka naroroon ay hindi kung nasaan ang iyong tulong. Ang iyong espiritual na buhay ay higit na mahalaga kaysa sa anumang uri ng tulong, gaano man ito kahalaga. Kapag ikaw ay mahina at nangangailangan ng tulong, ang kalaban ay gustong bumulong ng kasinungalingan. At kung minsan ay ginagawa niya ito sa pamamagitan ng mga nais mong makatanggap ng tulong. Naririnig mo ang mga ekspresyon mula sa pakikipag-ugnayan sa kanila tulad ng pananampalataya ay mabuti, ngunit maging makatotohanan tayo, o dapat mong gawin kung ano ang sa tingin mo ay tama. Kadalasan, mukhang hindi nakakapinsala at lohikal ang kanilang mga mungkahi. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, nakikita ng Diyos ang iyong puso na hinihila palayo sa pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Ang mga maling tao ay nagsasalita din upang madagdagan ang iyong takot. Itinuring nila na walang kaugnayan ang mga espiritual na pagsasanay at pinipilit kang kumilos batay sa intuisyon. Ngunit tandaan na ang mga tamang katulong ay hindi maglalayo sa iyo sa Diyos. Kung ang sinuman ay tila humihila sa iyo palayo sa presensya ng Diyos, at pakiramdam mo ay natutuyo ka dahil sa iyong pakikipag-ugnayan sa kanila, ito ay senyales na humihingi ka ng tulong sa maling tao. Pangatlo, pinapahiya ka nila at hindi ka karapat-dapat na humingi ng tulong. Naisip ka na bang mahina sa paghingi ng tulong? Sa halip na makuha ang tulong na kailangan mo, nauwi ka sa pangungutya at pagtanggi. Ito ay isang senyales na humihingi ka ng tulong sa mga maling tao. Mga minamahal, tao ang nangangailangan ng tulong, gayon din ang paghingi nito. Ang kahihiyan na natatanggap mo mula sa kanila ay nagpapakita na ikaw ay nasa maling lugar. Kapag inilagay ng Diyos ang mga tao sa iyong buhay upang tumulong, ang kanilang presensya ay maghahayag ng kanyang katangian ng pagkahabag at kahandaang tumulong. Sinasabi sa awit 34:18, ang Panginoon ay malapit sa mga bagbag na puso at inililigtas ang mga nasisiraan ng loob. Alam ng Diyos na mararanasan mo ang mga sandaling madudurog ang iyong puso o madudurog ang iyong espiritu. Hindi niya inaasahan na yon na ang katapusan mo. Ang Biblia ay nagpapatunay na ang dalawa ay mas mabuti kaysa sa isa dahil ang isa ay tutulong sa kanila na makabangon kapag ang isa ay bumagsak. Kung ang sinuman ay may anumang opinyon na salungat sa katotohanan ito ng salita ng Diyos, ito ay nagpapakita lamang na hindi sila ang tamang tao upang tulungan ka. Kung ang mga hihingi ka ng tulong ay nag-iwan sa iyo ng pakiramdam na mas mababa kaysa sa isang tao at subukang alisin ang iyong pakiramdam ng kahalagahan sa kanilang saloobin, oras na upang muling isaalang-alang ang kanilang posisyon sa iyong buhay. Ang iyong mga sandali ng pangangailangan ay hindi nag-aalis sa iyo mula sa pagiging minamahal na anak ng Diyos. At hindi siya magpapadala sa iyo ng isang taong nakikita ang iyong pangangailangan bilang isang abala. Masisisi ka pa ng mga maling tao sa pagiging dahilan ng mga bagay na kailangan mo ng tulong. Maliit man o malaki ang problema, nagbabasa sila ng halos walang katapusang listahan ng mga bagay na maaari mong gawin ng mas mahusay. Sa kalaunan, sa halip na magbigay ng kagalingan o anumang iba pang uri ng tulong na kailangan mo, napupunta ka sa isang bagong problema ng sisihin sa sarili na wala pa noon. Ang isa pang katotohanan ay ang ilang mga tao ay walang lakas na hawakan ang iyong sakit. Ito ay hindi dahil sila ay masama, ngunit dahil sila ay hindi sapat na sapat upang pasanin ang pasanin ng iba ng maganda. Karaniwan, ang kanilang kawalang gulang ay nahahayag sa pamamagitan ng kanilang pagalit na saloobin sa pagtulong sa iba, at ito ay isang napakalinaw na senyales na ang paghingi sa kanila ng tulong ay papunta sa maling tao. Bilang 4, ginagawa nila ito tungkol sa kanilang sarili. Nakarating na ba kayo sa isang tao na may napakalaking hamon upang humingi ng tulong para lamang mailipat ang pag-uusap mula sa iyong dahilan sa pagdaing tungkol sa kanilang mga paghihirap? Ito ay hindi tungkol sa pagiging makasarili at hindi gustong marinig ang tungkol sa kanilang mga pangangailangan. Ngunit nakita mo itong nangyari ng paulit-ulit. Napakaraming beses, dumating ka na may mga pangangailangan, at parang walang nakikinig. Sa halip na makakuha ng payo o panalangin, nakakakuha ka ng walang katapusang mga kwentong nagpapapuri sa sarili.
Niwala kang pagkakataong magtanong o magpahayag ng iyong nararamdaman. Ang saloobing ito ay sumasalungat sa inilalarawan ng Biblia sa Filipos 2:3-4, huwag gumawa ng anuman dahil sa makasariling ambisyon o walang kabuluhang kapalaluan. Sa halip, sa pagpapakumbaba, pahalagahan ng iba kaysa sa iyong sarili, hindi tumitingin sa iyong mga kapakanan, ngunit bawat isa sa iyo sa kapakanan ng iba. Ang perpektong larawan ng Diyos ng isang katulong ay isang taong nakakaalam na ang iyong sandali ng pangangailangan ay hindi para sa pagpapakita ng kanilang mga nakaraang tagumpay at karunungan. Ito ay isang tao na mahabaging tumutugon sa iyong mga pangangailangan ng buong pagpapakumbaba. Ang mga patotoo ay maaaring maging makapangyarihan, ngunit mahalaga ang timing at pagiging sensitibo. Maging si Jesus, ang tanging tunay na karapat-dapat sa lahat ng atensyon, ay hindi ginamit ang sakit ng iba para luwalhatiin ang kanyang sarili. Nakinig siya sa mga dumating at natugunan ang kanilang mga pangangailangan. Isipin kung sinabi ni Jesus, sa palagay mo ay marami ka ng pinagdaanan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa pagpapako sa krus na malapit ko ng pagdaanan. Hindi iyon ginawa ni Jesus. At iyon ang modelo. Numero 5, kulang ka sa kapayapaan at pananalig sa tulong. Nangungusap ang Diyos sa kanyang mga anak sa maraming paraan, ngunit ang pagkakaroon ng kapayapaan, o kawalan nito, ay isang paunahing paraan ng pagsasalita niya. Kapag humihingi ka ng tulong sa mga maling tao, isang malinaw na senyales ang pagkawala ng iyong kapayapaan. May isang uri ng pagkabalisa na nararamdaman mo sa loob mo na isang kumpirmasyon mula sa Diyos na hindi ito ang tulong na kanyang itinakda para sa iyo. Kapag nakatanggap ka ng payo o tulong mula sa isang tao at ito ay tunay na mula sa Diyos, kadalasang sinusundan ito ng katahimikan sa iyong kaluluwa. Maaaring wala ka pa ring perpektong solusyon para sa sitwasyong iyon, ngunit hindi ka na nag-aalala dahil sa katiyakan sa loob mo na nasa tamang lugar ka. Kung nararamdaman mo ang kawalan ng kapayapaan at ang iyong espiritu ay labis na nabalisa, oras na upang huminto at bigyang pansin. Marahil ay sinusubukan ng Diyos na ipakita sa iyo na hindi ka kumukonsulta sa tamang lugar para sa iyong nais na tulong. Napakaraming tao ang sumunod sa payo na may katuturan sa panlabas ngunit kulang sa hininga at suporta ng Diyos sa ilalim. Minamahal, dapat kang mag-ingat kapag naramdaman mo ang tanda na ito, dahil ang pagtulong ng maling tao ay maaaring mag-akay sa iyo palayo sa banal na tulong. Ang Biblia ay nagpapayo na dapat mong hayaan ang kapayapaan ng Diyos na mamuno sa iyong puso. Ibig sabihin, lampas din ito sa nararamdaman mo. Ito ay nilalayong maging gabay na nagsasaad sa iyo kung ang isang bagay ay nasa loob ng kalooban ng Diyos at kapag hindi. Nakikita ng Diyos ang higit sa nakikita mo at mayroon siyang perpektong kaalaman. Kung gaano kaganda ang pagtingin sa iyo ng isang landas, alam na niya kung saan patungo ang landas. Kung minsan ang iyong pananalig ay gumagana rin kasama ng kapayapaan ng Diyos. Sinasabi sa iyo ng Diyos na ang iyong ginagawa ay hindi na ayon sa Kanya, at malumanay kang hinihikayat niya na ilayo ka sa tila nakakatulong ngunit nakakapinsalang desisyon o relasyon. Hindi ito nangangahulugan na ikaw ay walang utang na loob kung tatanggihan mo ang tulong ng isang tao dahil hindi ka mapayapa dito. Nangangahulugan ito na natututo kang magtiwala sa karunungan ng Diyos at maghintay sa Kanya para sa tamang tulong kahit na magtagal ito. Numero 6, ang kanilang tulong ay may kalakip na mga string. Isang napakalinaw at hindi mapag-aalinlangan ng senyales na humihingi ka ng tulong sa mga maling tao ay kapag ang kanilang tulong ay may kalakip na mga string. Ang sinumang sumusubok na akitin ka sa kasalanan at kompromiso ay hindi isang katulong na inorden ng Diyos para sa iyo. Hindi mahalaga kung gaano sila kabait o suporta. Kung ang kanilang tulong ay nagbabanta sa iyong relasyon sa Diyos, hindi ito ang para sa iyo. Hindi kailanman hihilingin ng mga pagpapala ng Diyos na ipagpalit mo ang iyong integridad para sa tulong o kaluwagan. Hinding-hindi ka niya akayin sa isang pintuan na nangangailangan sa iyo na humiwalay sa katuwiran bago pumasok. Kapag siya ay nagpadala ng tulong, ito ay naayon sa kanyang likas na kabanalan. Maraming mananampalataya ang nahuhulog sa bitag ng kompromiso
dahil ang hindi makadiyos na tulong na kanilang nararanasan ay tila nakakatugon sa isang matinding pangangailangan. Maaaring ito ay pera, tirahan, trabaho, emosyonal na suporta, o pagsasama. Maaaring hilingin sa iyo na magsinungaling, gumawa ng paninirang puri, ikompromiso ang iyong paniniwala tungkol sa kadalisayan ng sexual, magnakaw, o sumali sa isang makulimlim na negosyo. Kailangan mong maging maingat at matatag upang makita ang mga makasalanang mungkahi na iyon bilang kasamaan na sila. At kahit na ito ay hindi tahasang kasamaan, ngunit mukhang tulad nito, ang Biblia ay nag-uutos pa rin na dapat kang tumakas mula dito at tanggihan ito. Ito ay dahil ang dyablo ay hindi laging umuungal na parang leon. Kung minsan ay naglalagay siya ng balat ng tupa, at pinupuno niya ang tukso sa anyo ng paglalaan. Iyan ang ginawa niya kay Jesus sa ilang. Hindi tuwirang inalok niya siya ng tinapay kapag siya ay nagugutom. Si Satanas ay nagpapakita ng kanyang huwad na tulong sa gitna ng iyong matinding pangangailangan. Kaya dapat mong suriin ang espiritual na bigat ng bawat alok na iyong natatanggap. Hindi mo kayang maging napakadesperado para sa tulong na hindi mo pinapansin ang gastos sa iyong budhi. Sabi sa 2 Corinthians 6:14, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Sapagkat ano ang pagkakatulad ng katuwiran at kasamaan? Kapag inihanay mo ang iyong sarili sa mga taong ang pamumuhay at pagpapahalaga ay sumasalungat sa salita ng Diyos sa ngalan ng pagtulong, alamin lamang na nasa isang mapanganib na landas ka. Maraming mananampalataya ang nagsimula ng maayos ngunit nauwi sa espiritual na malamig dahil tinanggap nila ang tulong na humahantong sa kanila sa kompromiso. Ang ilan ay nagiging romantiko sa mga hindi mananampalataya dahil ang tao ay mabait o maunawain. Ang iba ay nagsimulang magtrabaho sa ilalim ng mga tiwaling employer dahil sa kanilang matinding pangangailangan sa pananalapi, at sa kalaunan ay natututo silang magdahilan sa kawalan ng katapatan. Hindi ka kailanman pagpapalain ng Diyos sa pamamagitan ng kasalanan. Hayaang manatiling matatag ang katotohanan ito sa iyong kaluluwa. Kapag dumating ang tulong, hindi mo kakailanganing sumuway sa Kanya. At iyan ay kung paano mo malalaman kung ito ay nanggaling sa Diyos at sa mga tamang tao. Mga minamahal, marahil ay ipinahayag ng banal na espiritu ang mga lugar kung saan ka umaasa sa maling tao sa pamamagitan ng video na ito, at nais mong makasunod muli sa Diyos at sa Kanyang kalooban. Mangyaring makinig ng mas mabuti habang unti-unting nagtatapos ang video na ito. Minsan sa Kristiyanong paglalakbay, natuklasan namin na ang ilan sa mga tulong na natanggap namin ay hindi nagmula sa Diyos. Marahil ito ay mukhang isang pagpapala sa simula, ngunit ito ay nagdulot sa iyo ng isang kompromiso bago ito napagtanto. O ang mga taong tila mga katulong ay ginamit ang iyong mga kahinaan upang ipasok ang kasalanan sa iyong buhay at ilayo ka sa Diyos. Ang mabuting balita ay naghihintay ang Diyos na bumalik ka sa pagnanais mong bumalik sa Kanya. Hindi ito ang oras para manirahan sa kahihiyan o panghihinayang. Sa halip, oras na para bumalik sa isa na hindi lamang handang tumulong sa iyo, ngunit handang dalhin ang tamang mga tao sa iyong paraan, upang pagpalain ka, at baguhin ang iyong sitwasyon. Ang unang hakbang sa pag-ugnay sa Diyos ay ang pagkilala kung saan ka nagkamali. Ang Diyos ay nangangailangan ng katapatan. Nais niyang tukuyin mo ang mga sandali kung saan mas nanalig ka sa mga tao kaysa sa Diyos. Marahil ay nasa desperasyon ng pinili mong kumapit sa kung sino man ang tila may solusyon, kahit na ang kanilang buhay ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Iyon ay isang hakbang na ginawa mo sa pagsuway sa salita ng Diyos, na nagsasabing dapat kang magtiwala sa Panginoon ng buong puso at iwasang manalig sa iyong pangunawa. Ang paglalakbay na ito pabalik sa Diyos ay nagsisimula sa pagsisisi. Ito ay higit pa sa pagsasabi sa Diyos na ikaw ay nagsisisi. Nangangahulugan ito ng pagbabago ng iyong direksyon. Kung tinanggap mo ang tulong na buhol sa iyo sa kasalanan, dapat mo itong talikuran. Maaaring kailanganin mong humiwalay sa ilang tao, ibalik ang nakuha mo sa ilalim ng maling mga kondisyon, o alisin ang iyong sarili sa isang komportableng lugar kung saan naging normal ang kompromiso. Maaaring hindi ito madali, ngunit ito ay kinakailangan para sa iyong bagong simula sa Diyos.
Hindi maaaring pagpalain ng Diyos ang tinawag niya na layuan mo. At dapat mong ipakita ang iyong pagpapasakop sa Kanya sa pamamagitan ng pagbibigay ng lahat ng marumi sa iyong buhay. Pagkatapos ng pagsisisi, ang susunod na hakbang ay muling kumonekta sa Diyos bilang iyong tanging mapagkukunan ng tulong. Maraming mananampalataya kung minsan ay tumatanggap ng tulong mula sa maling tao dahil lihim silang huminto sa paniniwalang darating ang Diyos. Marahil ay pinanghinaan ka ng loob dahil nanalangin at naghintay ka, ngunit walang nagbago. Kailangan mong baguhin ang iyong pag-asa sa Diyos. Dapat mong iangat ang iyong mga mata sa mga burol at sa Panginoon, kung saan nagmumula ang iyong tulong. Ang pagpapanibago ng iyong tiwala ay posible lamang sa pamamagitan ng pagpapalagayang loob sa Diyos. Gumugol ng oras sa pagbabasa ng Kanyang salita, at pagninilay-nilay sa Kanyang mga pangako. Isipin ang lahat ng Kanyang mga anak na ibinigay niya sa tulong sa mga pinaka-imposibleng sitwasyon. Kailangan mong pumunta sa lugar kung saan maaari mong tunay na sabihin, Diyos, kung hindi mo ako tutulungan, hindi ko gusto ng tulong. Ang deklarasyon na ito ay mahalaga dahil kapag ang iyong puso ay lubos na umaasa sa Diyos, magsisimula kang makilala ang tamang uri ng tulong. Ang tamang uri ng tulong ay magdadala sa iyo sa katuwiran. Hindi ka nila hinihila sa kompromiso o pagsuway. Pinalalakas ka nila sa biyaya ng Diyos nang hindi umaasa ng anumang makasalanang kapalit. Ang isa pang bagay na kailangan mong gawin upang makatanggap ng mga tamang tao ay ang paglaki sa pag-unawa. Dahil lamang sa mayaman, makapangyarihan, o palakaibigan ang isang tao, ay hindi nangangahulugan na sila ang tamang tumulong sa iyo. May mga taong mukhang mabait, ngunit ang kanilang tulong ay isang bitad. Iyon ang dahilan kung bakit dapat kang manalangin para sa mga mata na nakakakita sa labas. Huwag magmadali sa pakikipagsosyo o sa pagtanggap ng tulong. Maghintay ng kumpirmasyon mula sa Diyos. Habang nananalangin ka sa Kanya para sa kalinawan, dapat handa ka ring maghintay para sa oras ng Diyos. Mahalaga ang oras sa Diyos at hinding-hindi siya mahuhuli kahit na hindi siya maaga ayon sa iyong mga pamantayan. Magtiwala sa taong nakakakita ng wakas mula sa simula, at huwag hayaan ang dyablo na makagambala sa iyo mula sa iyong tunay na pagpapala. Tandaan na maging mapagpasalamat at mapagbantay habang sinisimula ng Diyos na magpadala ng mga tamang tao sa iyong buhay. Manatili sa lugar ng panalangin, at huwag tumigil sa paghahanap sa Diyos dahil lang natugunan ang iyong pangangailangan. Patuloy na hingin ang Kanyang karunungan at patnubay sa katuwiran. Kung mawawalan ka ng focus sa Diyos, minsan, kahit ang tamang tao ay maaaring maging maling impluensya. Sa wakas, palibutan ang iyong sarili ng makadiyos na payo. Tanungin ang mga may sapat na gulang na mananampalataya sa paligid mo kung hindi ka sigurado kung ang isang tao o isang bagay ay tunay na mula sa Diyos. Makipag-usat sa iyong pastor o isang taong kilala mo na may takot sa Panginoon. Ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng komunidad ng mga mananampalataya ng maraming beses. Kaya't huwag mag-isa sa paglalakbay na ito. At kung nasaktan ka ng mga nakaraang karanasan, huwag mong hayaang maging bitter ka. Sa halip, hayaan mong lumago ka sa karunungan. Inutusan tayo ni Jesus na maging matalino tulad ng mga ahas at hindi nakakapinsala tulad ng mga kalapati. Kaya't huwag magpasya na huminto sa pagtanggap ng tulong. Hilingin lamang sa Diyos na turuan ka kung paano makilala ang tulong. Dapat mong tandaan ito sa iyong paglalakbay, ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay isang manunubos. Kahit na nasangkot ka sa makasalanang tulong at nawala ang mga bagay na mahalaga sa iyo sa proseso, maibabalik ng Diyos ang iyong dignidad at lahat ng nawala sa iyo. Kaya niyang ibalik ang mga nawalang taon na parang walang nawala. Maaari din niyang ibigay sa iyo ang bagong simula na talagang ninanais mo. At ang bagong simula ay magbubukas ng mga pintuan na hindi nangangailangan ng kompromiso. Hindi mo kailangang manatiling nahihiya. Bumalik ka sa Ama, magtiwala sa Kanya, at hayaan siyang pamunuan ka sa isang magandang buhay kasama niya muli. Manalangin tayo. Ama sa langit, sinasamba kita para sa paghahayag ng iyong salita sa akin ngayon.
Salamat sa pagpapakita sa akin ng landas patungo sa tamang tulong upang maging produktibo at pinagpala ang aking buhay. Sinasamba kita dahil ikaw ang nakakakita ng wakas mula sa simula at ang tanging katulong na hindi nabibigo. Sinabi mo sa iyong salita na ikaw ay laging naroroon na tulong sa oras ng problema. Ngayon, pinili kong sandalan ka. Isinusuko ko ang lahat sa harap mo. At hinihiling ko na tulungan mo ako, Panginoon. May mga pagkakataong naging desperado ako at naiinip at humarap sa mga bisig ng mga lalaki sa halip na lumingon sa iyo. Tinanggap ko ang tulong na mukhang maganda ngunit iniligaw ako. Ama, hinihiling ko ang iyong awa. Hinihiling ko na patawarin mo ako sa bawat oras na pinili kong umasa sa tao. Sinasabi ng iyong salita na ang isinumpa ay ang nagtitiwala sa tao. Panginoon, ayaw kong lumakad sa isang sumpa. Hinihiling ko na tulungan mo akong itaas ang aking puso at mga mata sa langit para sa tulong. Tulungan mo akong umasa sa iyo. Minsan natutukso ako ng pressure ng pagnanais ng mabilis na solusyon. Pero hinihiling ko na turuan mo ako ng pasensya. Tulungan mo akong maghintay sa iyo para sa tulong sa pagsunod at pananampalataya. Panginoon, ayaw ko ng tulong na nagdudulot sa akin ng kapayapaan o naghahatid sa akin sa kasalanan. Hinihiling ko ang diwa ng pag-unawa upang makita ang bawat anyo ng tulong na may kaakibat na hindi makadiyos na mga string. Palakasin mo ako upang hindi ako mahulog sa bitag ng kalaban na nagkukunwaring kabaitan. Hinihiling ko ang katapangan ng banal na espiritu na magawang tumanggi sa bawat alok na hindi nagpaparangal sa iyo. Iniuuna ko sa iyo ang bawat relasyon at pagsasama. Hinihiling ko na ilantad mo ang anumang kasinungalingan sa kanila. Mangyaring ibunyag kung ano ang nakatago. Hayaang sumikat ang iyong liwanag sa aking buhay at salain ang bawat tali na dumidumi sa aking paglalakad kasama ka. Kung mayroong sinumang tao na ang presensya ay humihila sa akin sa iyong kalooban, mangyaring bigyan ako ng lakas upang lumayo. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na sundin ka kahit hindi ito madali. Tulungan akong piliin ang katuwiran kaysa sa anumang uri ng pansamantalang pag-aayos. Hinihiling ko na iligtas mo ako sa bawat koneksyon na nag-imbita ng kadiliman sa aking buhay. Palayain mo ako sa kasaganaan ng iyong awa. Panginoon, dinadala ko ang aking takot sa kakulangan at ang presyon ng paghihintay sa harap mo. Minsan natatakot akong ma-stranded, pero alam kong naintindihan mo ang mga takot at kahinaan ko. Ngayon pinili kong magtiwala sa iyo, kahit nasarado ang mga pintuan laban sa akin, dahil tinitiyak sa akin ng iyong salita na hindi kailanman mapapahiya ang sinumang naniniwala sa iyo. Hinihiling ko na ang aking buhay ay magpatotoo sa katuparan ng iyong salita. Ama, nilikha mo ang sansinukob at alam mo ang lalim ng bawat puso. Hinihiling ko na palibutan mo ako ng mga tamang tao na tutulong sa akin. Padalhan mo ako ng mga lalaki at babae na nakakakilala sa iyo at natatakot sa iyo. Humihingi ako ng mga kaibigan, tagapayo, at mga kasosyo na magpapatibay sa aking paglalakad kasama ka at hindi magpapapahina nito. Panginoon, isama mo ako sa hukbo ng mga taong ginagamit mo upang magbigay ng tulong. Gawin mo akong isang kapaki-pakinabang na sisidlan sa iyong kamay. Bigyan mo ako ng biyaya na maging isang katulong na tumutulong sa pag-angat ng iba at hindi upang manipulahin sila. Ang presensya ko sa buhay ng mga tao ay magdadala ng mga pagpapala at hindi pabigat sa kanila. Ama, ibinigay mo sa akin ang lahat ng bagay ng walang pag-aalinlangan. Nagpapasalamat ako sa iyo para sa pagpapalang ito. Hinihiling ko na bigyan mo rin ako ng biyaya na malayang tumulong sa iba. Turuan mo akong sumuporta ng walang pagkamakasarili at ipakita ang iyong walang pag-ingat na pagmamahal sa mundo. Salamat, Panginoon, dahil sinira mo ang bawat masamang koneksyon at binigyan mo ako ng bagong simula habang nananalangin ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa panonood ng video na ito. Kung nabiyayaan ka ng mensaheng ito, ay type ang i-amen sa comment section. Paki-share ang video na ito sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang sila ay mabiyayaan din. Pagpalain ka ng Diyos.